Hello mga kahalaman, welcome po sa Kahalaman PH at nandito ulit ang inyong kahalaman na handang magbigay sa inyo ng karagdagang impormasyon na maaaring maging kapakipakinabang sa inyo pong paghahalaman. Meron tayong dalawang paraan ng pagpapatubo ng Thai basil. So meron po tayong tinatawag na asexual propagation at sexual propagation. Sa sexual propagation, yun po yung gumagamit tayo ng mga buto sa pagtatanim. Kung makikita nyo po itong aking tanim na Thai basil ay meron na siyang bulaklak. Dito nanggagaling yung buto na nabibili natin sa mga agribet supply o yung mga nagtitinda ng seedlings ng Thai basil. Kahit anong halaman na gumagamit po tayo ng buto sa pagpapatubo ay kabilang po yon sa tinatawag natin na sexual propagation. Doon naman sa asexual propagation ay kabilang doon yung tinatawag natin na marketing, yung grafting. Siyempre, very common na sa ating lahat yung marketing at saka grafting na kadalasan natin ginagamit sa ating mga mangga, kalamansi at iba pang mga halaman. So dito sa ating Thai basil, dahil wala pa po tayong available na seeds or hindi pa lumalabas yung buto dito sa bulaklak ng ating Thai basil, ay asexual propagation yung ating gagawin. Kabilang din sa tinatawag natin na asexual propagation ay yung pagtatanim gamit ang mga stem cuttings o yung pagpuputol po ng sanga ng halaman, at ito na yung pinaka planting material na ginagamit natin sa ating pagtatanim. So dito po sa ating tanim na Thai basil ay stem cuttings po yung ating gagamitin para po tayo ay makapag-reproduce nitong ating Thai basil. Paano nga ba natin malalaman na pwede nang itanim o gamitin pang stem cuttings yung sanga ng ating Thai basil? So dito sa ating tanim na Thai basil ay meron pong dalawang kulay yung kanyang katawan or pinakatangkay ng ating tanim na basil. So meron po ditong kulay green, yan, color green po yung kanyang stem, at dito naman sa baba ay color brown or medyo dark color na yung katawan ng ating Thai basil. Ang mindset po kasi ng ilan po sa atin ay kapag mayabong or masyado nang malago yung ating tanim ay ipuprune na natin yung mga sanga, at para hindi naman masayang yung mga sanga na ipuprune ay itinatanim po natin. So yung iba nagtataka kung bakit yung itinanim nila na Thai basil gamit ang stem cuttings ay hindi po nabubuhay. Sa tingin ko po, isa sa mga dahilan nun ay hindi po matured yung sanga na katilang itinanim. Kasi nga ito nga yung sanga na kulay green, ito yung mayayabong. So ito yung parang sobra dun sa tanim na Thai basil. Kaya kadalasan ito yung pinuprune. At para hindi masayang ay tinatanim nila sa mga seedling pots. Itong mga sanga na kulay green, ito po yung mga hindi pa matured. So ibig sabihin, hindi pa po siya pwedeng itanim o gamitin pang stem cutting para i-reproduce itong ating Thai basil. So pagpipili po kayo ng sanga na gagamitin pang stem cuttings para pang reproduce ninyong Thai basil, ay piliin niyo po yung mga kulay brown katulad po nitong nasa ibaba. Itong sanga po na ito ay halimbawa ng sanga na pwede na po nating putulin at itanim sa ating mga seedling pots. So kung nagtataka kayo kasi kulay green din yung kanyang stem dito, ibig sabihin hindi po yan matured. Pero dito po sa kanyang baba ay kulay brown na po yung kanyang sanga. Yan po. So ibig sabihin matured na po yan. Kaya dyan nyo po ikakat sa may baba dahil ito yung ibabao nyo dun sa lupa sa inyong seedling pots. Kasi pag dito nyo sa pinutol sa may kulay green, mabubulok po yan pag tinanim niyo sa inyong mga punlaan. Kung makikita nyo rin sa video ay mayroong tumutubong mga ugat sa mga internodes nitong katawan ng ating Thai basil. Di tulad kasi sa ibang halaman gaya ng sa ating pipino or yung cucumber na tumutubo lamang yung mga ugat sa kanyang mga nodes. Pero dito po sa basil ay kahit sa mga internodes ay mayroong tumutubong mga ugat. Yan po yung dahilan kung bakit napakabilis pong tumubo ng mga stem cuttings ng ating Thai basil. Kapag mag-stem cutting po kayo ay dapat gumamit kayo ng matalim na gunting kasi pag pinutol nyo to gamit lamang po ang inyong kamay ay may tendency na mapunit yung balat ng ating stem at maaari po yung mag-cause ng injury dun sa ating halaman or papasukan po ng bakterya yung ating stem cuttings ng ating halaman. Pagka ganun po ay may tendency na hindi mabuhay yung inyong itatanim na halaman. Tulad po ng sabi ko kanina ay dito sa may kulay brown na bahagi ng stem, dito po dapat tayo puputol. Piliin nyo lang din yung mga sanga na sa tingin niyo ay sobra doon sa inyong halaman. Katulad dito sa aking tanim na Thai basil, dito ako pumuputol sa mga pinakamababang stem.
Kasi yung dito sa taas ay sayang naman kung puputulin mo kasi maganda pa yung tubo ng ating Thai basil. So yung mga sobra dito na sanga sa may ilalim, ito lamang yung aking kinukuha. Ito yung sinasabi ko kanina na yung sanga ng ating Thai basil ay merong dalawang kulay, yung kulay green at saka yung color brown. So ito yung brown yung sinasabi ko na matured at ito yung kulay green na hindi pa matured. Kung makikita nyo sa video ay meron na pong ugat yung bahagi na to na color green. So ibig sabihin ay ready na po siyang itanim sa ating mga seedling pots. Para dito sa aking sowing mix o yung lupa na ginagamit ko sa pagpupunla ay 1 part carbonized rice hull, 1 part cookpit at 1 part compost po yung aking ginagamit. So sa mga potting mix ko po kasi or sa sowing mix, hindi pa po ako gumagamit ng topsoil sa pagtatanim. Itong mga stem cuttings na pinutol natin kanina doon sa tanim natin na Thai basil ay itutusok lamang po ninyo dito sa lupa or sa sowing mix na nasa loob nitong ating baso. Pag nagtatanim po kayo nitong inyong mga cuttings ay huwag nyo pong ibabaon sa lupa yung kulay green na bahagi ng inyong stem cuttings. Yung kulay brown lamang po yung inyong ibabaon kasi pag ibinaon nyo itong kulay green ay nabubulok po siya. Ibig sabihin hindi po siya nabubuhay. Kung masyado namang mahaba yung kulay brown na bahagi ng stem na inyong pinutol ay hindi naman kailangang na ibaon nyo lahat doon sa lupa. I-estimate nyo lamang po na sakto na yung pagkakabaon nyo doon sa inyong stem cuttings. Siyempre pagkatapos nyong magtanim ng stem cuttings ay huwag nyong kalimutang diligan yung inyong mga halaman. Kasi nakakatulong po yun para sa mabilis na pagtubo ng ugat ng ating mga stem cuttings dito sa ating sowing mix. Ang kinagandahan naman ng paggamit nitong mga transparent na plastic cups ay madali nyong makikita pag marami ng ugat doon sa loob ng baso. Within 1 week lang po kasi ay marami ng ugat itong ating halaman, bali visible na po siya dito sa may gilid ng inyong plastic cups. Kapag marami na po kayong nakitang mga ugat dito sa gilid ng inyong baso, ay palatandaan na po yun na pwede nang i-transplant yung inyong mga Thai basil na tanim gamit ang stem cuttings. Pagkatapos ninyong magtanim ng inyong Thai basil gamit ang stem cutting, ilagay nyo siya sa malilim na lugar. Huwag nyo po siyang ilalagay sa may direct sunlight kasi mamamatay po yung inyong basil kasi nga wala pa siyang ugat. So ibig sabihin wala pa siyang kakayahan na mag-absorb ng tubig mula dun sa lupa sa loob ng ating plastic cups. Kapag meron na siyang ugat na visible dito sa may gilid ng inyong baso, ibig sabihin nun ay pwede na siyang paarawan. So dito nga pala sa tanim ko na Thai basil ay self-watering container ang aking ginagamit. So meron siyang ugat na lumalabas dun sa baba ng itong itaas na bahagi ng aking self-watering container na siyang nag-a-absorb ng tubig mula dun sa ilalim na bahagi ng aking self-watering container. So hanggang dito na lang po itong ating video, no? So kung sa tingin nyo ay kapag-pakinabang yung information na ibinahagi ko sa inyo ngayon, ay paki-like naman po itong ating video, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay please subscribe to our YouTube channel na Kahalaman PH, at huwag nyo rin pong kalimutang i-follow kami sa Facebook at TikTok para marami pa po akong information na mai-share sa inyo na maaari maging kapag-pakinabang sa inyong pong paghahalaman.